Saban natin, Senator Robin Padilla. Dahil nga po sa yabang nitong si Senator Robin Padilla, nanggigil na naman itong si Waldy Carbonell, mga kababayan. Eh sabi nito, gusto mo, pugutan kit. Pwede magsabihin yan? Popo, gutan daw ng Julo, mga kababayan, si Senator Robin Padilla. Patay ka, Senator Robin. Talagang galit na. Itong si kapatid na Waldy Carbonell dahil nga sa inyong pinagsasabi at pagkampi sa China. O alina, panoorin natin ito, mga kababayan. Oy, sarap ng sardinas. Salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di Carbonell. Muli, mga kaibigan, ay nasa bingit po tayo ng kasaysayan. At ang dahilan po nito ay ang ating sariling kapabayaan tungkol sa panggigipit ng China sa ating pong bansa at sa ating mga mamamayang magdaragat dyan po sa West Philippine Sea. Ano po ba itong West Philippine Sea? Ito po ang dagat na nakapaligid sa Pilipinas. Halimbawa, ito po ang Pilipinas. Yan po ang Luzon, Visayas, Mindanao. At dito po ang Palawan. At sapagkat dito ang Palawan, yan po ang West Philippine Sea. Noong isang araw, akin pong pinakita sa inyo na hindi lamang West Philippine Sea ang inaangkin na ng China. Pati ang Palawan. West Philippine Sea, inaangkin na rin po. Sa akin pong binasang dokumento na nakuha ko po sa mga pagsasaliksik ng nasirang si Attorney Eli Velez Pamatong, at naman ako po ang mga naipasa po sa akin ang mga dokumento na kanya nakalap. Nandoon ang opisyal na deklarasyon ng China sa pamamagitan ng Foreign Minister ng People's Liberation Army. Mga kaibigan, ang kanila pong Communist Party Politburo. Ang ibig po sabihin ng Politburo, Political Bureau. Sapagkat sila po yung mga Chikchong, kaya po nila yung Politburo. Sa English, Political Bureau. Mga kaibigan, pati East Philippine Sea ay kanila na pong ina-occupy. At napakarami po ng mga barko nila rito, napakaraming barko nila rito. Hindi na po tayo pwede mangisda magkabilang panig. At imbis na tulungan po natin ang ating pong Philippine Coast Guard, pinagtutulong-tulungan pa ng mga Chinators. Ano ba yung ibig sabihin ng Chinator? Mga maka-inchik China na mga senador. Ano pong lahi ng mga Chinators? Pilipino. Bakit parang wala nang hiya-hiya mga senators na pareho ni Rodante Marcoleta, pareho ni Robin Hood Padilla? Bakit natin pinapayagan meron tayong senator na ganito? Bakit natin pinapasweldohan ang mga taong ang pinaglilingkuran pagdating sa mahalaga mga issue ay China o kanilang sariling kapakanan? Kaya si Marcoleta, kalahin po ninyo, nag-aabogado para kay Diskaya. Inaaway niya ang Department of Justice para sa kanyang kliyente. Yung asawa niya pala, yan ang may hawak na insurance ng Public Works and Highways, na tuwing merong kontrata sa Diskaya, ang insurance component po niyan ay Marcolimesis Marcoleta ang nag-provide. Kaya naman pala kandarapa at hayagan, walang kahiya-hiya itong si Marcoleta sa pagtatanggol sa mga Diskaya.
Diyan medyo mapapatawad ko pa yan. Ang ibig lang sabihin yan kaswapangan. Swapang itong si Marcoleta. Walang hiya-hiya itong si Marcoleta. Diyan po ay naintindihan ko sapagkat masyado mahilig sa kwartang iglesia ni Marcoleta na yan. Ang hindi ko mapatawad ay ang kanyang katraidoran. Traidor si Marcoleta. Traidor si Marcoleta. At inuulit ko po, pakalat niyo po ito. Baka sabihin naman niya, ay hindi ko alam. Hinamon pala ako ng debate. Hindi kita hinahamon na away kasi wala kang kalaban-laban sa akin. Tama naman yun, mga kababayan. Anong laban nun ni Marcoleta? Di ba? Shooter to. Kawal ng demokrasya ito. Hindi po ito ang aking pong sandata pag nakipaglaban tayo sa China. Ito po, papaliwanag ko muli sa inyo, ay mga symbolism. Simbolo ng aking pagiging ordained datuk ng Sultanate of Sulu. Ano po tayo inordain tayo, itinalaga, itinanghal na isang royalty ng Sultanate of Sulu sa pamamagitan ng dalawang nagbabanggaang sultan, Sultan Jamalul Kiram at Sultan Fuad Kiram, mga kaibigan. Magkabilang panig, pareho po akong ginawang kagalang-galang na opisyal ng kamusliman. At dahil po sa ito po ay bigay po sa akin bilang isang dato, dinidisplay ko po yan. Yan ay simbolo ng aking pakikibaka, ng aking pagiging dato. Pinapaliwanag ko po sa inyo yan. Sa mga tumitira po sa atin sa Facebook at sa YouTube, sinasabing ano raw laban ng itak ko. Bobo! Bakit ako lalaban ng itak lang? Simbolo yan. Symbol of authority, symbol of Muslim royalty. Ano magagawa ko? Royalty ako, ingkitero. Ngayon, kung kayo ay hindi royalty, hindi kayo pogi, umalis kayo rito. Mag-unsubscribe kayo. Kung kayo ay taga DDS at kayo ay kampi ng mga Robin Hood Padilla at mga Marcoleta, kaaway ko kayo. Sapagkat kaaway ko, sino man traidor sa ating bansa. Pakikalat niyo po yan. Please lang. Muli, lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa paninindigan ko laban sa China, mag-unsubscribe kayo. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ang negative dito. Ang laki-laki na ng kalaban ko, China. Kakampi pa kayo? Kasama pa kayo maninira? Kasama pa kayong iintindihin ko? Diyan na kayo. Away-away tayo. Kung kinakala mag-civil war muna mga Pilipino para matutong mahalin ang sariling bansa, nagdideklara ako ng civil war sa lahat ng kumakampi sa China. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Ambasador ng China, pugutan ng ulo! Kala ko nga po ang jujugutan ng ulo, mga kababayan, ay etong si ito naman si Kawaldi. Kala ko naman talaga si Senator Robin Padilla at si Marcoleta ang jujugutan ng ulo Ambassador pala ng China. Pero ito naman ay pagpapaliwanag, mga kababayan, bugso pa rin ito ng damdamin. At sa tinatanong mo, Argo, bakit baliktad yung bandila ni Kawaldi, nasa taas yung pula? Ibig sabihin lang nito ay handa si Kawaldi na makipaglaban. Okay? Dahil nga po, siya, di ba, obtain siya bilang isang sultan or sultanato. Kaya yan yung mga nakikita nyo. Kumbaga, mga kababayan, dito kay Carbonell, makikita mo yung tunay. Hindi peke at hindi yung makapiling Pilipino. 'Di ba? Na lagi na imbis na dapat kinakampihan ang bansa, pinagtatanggol ang bansa, mga kababayan, sa kabilang panig pa kumakampi at hindi lang basta 'di ba? Pagkampi, ito ay tagapagsalita pa
ng China. Nakakainis nga naman talaga yon mga ka-GPnatics. Dahil tayo, nilalaban natin sa pamamagitan ng UNCLOS, yung ating teritoryo, ang ating soberanya. Tapos may mga tao na, alam mo yon, wala silang pagpapahalaga sa sariling atin. Ang gusto, dahil natatakot sila, dahil nga sabi ni Digong, baka mamaya bombahin na lang tayo niyan, mahirap na. So ibigay na lang natin yung parte ng tubig. Tubig lang naman yan, sabi niya ganon. 'Di ba? Pero yung tubig na yon ay napakahalaga hindi lang sa marami nating mga kababayan. Dahil mahalaga ito para sa mga susunod na henerasyon. Maraming pakinabang yung West Philippine Sea. 'Di ba? Biruin mo sarili mong bakuran, hindi ka makapasok, hindi ka makapag-ani ng malulusog, masasarap na mga isda dahil may humaharang sa'yo. Kapag pinilit mo ang sarili mo na pumasok sa sarili mong bakuran, ay eto ka. Anong ginagawa sa'yo? Pinagtatabo yan at winawater cannon. So, hindi maganda. 'Di ba? Na dapat, mga kababayan, ay kampihan mo. Dahil kababayan mo nga, tayo na ang binubuli. Tapos, ang gusto pang mangyari ng mga ito, ay sila pa ang pagbigyan. At huwag daw gawan, mga kababayan, nung mga bagay na ikagagalit nila. Kahit sino, magagalit talaga sa mga pinaggagawa ng mga taong ito. Kagaya ni Senador Robin Padilla at itong si Marcoleta. At hindi lang yan, marami pang mga tao, marami pang mga senador na nagtatago lang dyan sa Senado. Na ang totoo, mga kababayan, ay hindi ko alam kung sila ba ay nababayaran ng China. 'Di ba? Dahil hindi lang sila Sa dami po ng dapat kausapin ng China regarding sa foreign relation, bakit si Baste Duterte ang nilalapitan? Bakit si Marcoleta ang nilalapitan? Bakit pinagtatanggol ito ng mga DDS senators? 'Di ba? Nakakapagtaka lang. Hindi kaya may natatanggap sila under the table? Magkano kaya? My God, I hate drugs. Sabi ni Lucky Cats, Sunday morning dito kasi I'm from Seattle, Washington, USA. Nakalimutan ko explain. Okay lang yun, walang problema dyan, Lucky Cats. Ganyan talaga, di ba? Pacific, sa Seattle, Washington. Hindi papayag si Uncle Sam, naghirahin tayo ng mga singkit, sabi ni Sir Leo. Okay? Ipadala na sa China yan si Krung Carbonell. Dapat hindi si Carbonell ang ipadala. Dapat doon napatirahin si Robin, si Marcoleta at yung mga senador na nagtatanggol sa China. WPS ang yaman kaya gustong ariin ng China. Takot silang mabash ng DD shit GP. Ako sigurado may mga nababayaran dyan, di lang natin alam. 'Di ba? Grabe ang talim ng mata ni Kawali Kaka. Yan ang umamon sa mga Duterte na walang kumasa na duwag. Dalawang Duterte ang hinamon yan. 'Di ba? Dalawang Duterte. Si Duterte na matanda at si Duterte na si Baste. Parehong hinamon, walang pumunta. Yung tatay talagang duwag. Biruin nyo, doon mismo sa munisipyo ng Davao, siya ang naghamon na sasampalin si Waldy. Tapos nung humamon si Waldy na sila ay mag-draw doon sa City Hall, walang Rodrigo Duterte na nagpakita. 'Di ba? Baka China din na nagpupondo sa mga rally. Hindi imposible 'yan. Tama ako, Lucky Cats, Pacific Standard Time diyan sa sa Washington. Okay?